Matindi-tindi yung demolition job. Ibang ano ibang level na yung demolition job, guys eh. Matindi na eh. Hindi na siya katulad nung panahon ni Digong. Nung panahon ni Digong, medyo ano lang, parang asaran-asaran lang, etc. etc. Pero ngayon, talagang meron ng manipulation, mga kutsero. Meron ng pagmamanipula ng mga dokumento, pagmamanipula ng mga video, etc. etc. And this is not good. Alam niyo kung bakit? Number one, you're lying to the public. Nagsisinungaling kayo. Pinagmumukha niyong tanga yung mga Pilipino na na malamang sa malamang hindi naiintindihan ng lubusan yung mga sinasabi niyo. That's very bad. Ang pangit noon, pinagmumukha niyong tanga mga Pilipino. For example, ito. For example, kanina, nag-post yung isa kong Facebook friend. Apparently, friends pa rin pala kami sa Facebook. Pero matagal na kami hindi nag-uusap. Pinost niya to. Nagulat ako eh. Sabi ko, totoo ba to? Ito yung pinost niya. Minanipulate ko lang ng konti yung picture, yung colors, tsaka yung pitch ng ng kanta para hindi ako ma-copyright. But ito yung pinost niya. Yan. Yun. Diba? Tama yan. Invisible woman daw. Uy! Hindi pinansin si Bibi Sara. Tama ba yun? Pero bago natin pag-usapan yan, mga kutsero, as usual, tayo ay magsha-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala sa Pilipinas ng walang remittance fees gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang, i-download ng Sendwave app, gumawa kayo ng account, ilagay nyo yung bank account details nyo dyan, at pwede na kayo magpadala sa GCash, Cash Pickup, at iba't ibang mga pawn shop sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa po ang promo code na Coach Jared, ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Hindi pinansin ni Bibi Sara. Si Bibi Sara. Tama ba yun? Yun hindi pinansin daw si Bibi Sara yun. Pak! Hindi malaki naman yan. Kawawa naman si Bibi Sara, no? Kawawa naman si Bibi Sara. Hindi kinama yan eh. Grabe naman. Ibang level. Oo, grabe. So, ito ang tunay na kwento. Pinagkumpara ko na lang, guys, ha. Ito yung tunay na kwento. Ito sa taas, nakuha ko kay RTBM. Tapos mamaya lalabas dito kung saan yung yung kanilang pinepeke. Inisplice. Splice ang tawag dyan, mga kotsero. Inisplice. Yan. Panoorin natin. Yan. Haba pa, di ba? Yun. Kamay-kamay sa mga sundalo. Ayan. Kinamayan mga sundalo. Tapos, yun. Uy! Ano yan? Bakit nandyan si Bibi Sara? Bakit nandyan si Bibi Sara? Anak-anak tipaklong. Akala ko ba sinupladuhan? Ito daw yung papunta ng Brussels. Yung video sa RTVM na papunta siya ng Brussels. Brussels, Belgium. Ayan. Ba't nandiyan si Bibi Sara? Ano ba naman kalokohan to? Hindi, mali ito, mali. Peke to, peke. Peke to, peke. Peke! Kahit si RTVM na nagbalita, peke pa rin yan, peke! Tignan natin. Yan, syempre yung saludo. Syempre.
Siyempre, saludo ng ating AFP sa presidente. Pak. Sundalo, in fairness kay PBBM, sundalo pa rin siya maglakad, no? Caring-caring niya yung nakakasabay siya, guys, eh. Hindi katulad ni Digong, wala na, ugod-ugod eh. Hindi na makalakad eh. Ito, sabagay, mas matanda na kasi talaga si Digong. Diyan na ba si Digong? 78? 77, 78. PBBM parang nasa 64 lang yata, 65 eh. Oo. Pero anyway, game. Si General Browner yata ba yun? Parang si General Browner yata. Yon. Oh, ayan na. Oh. Gosh. Up, ayan yung sa ilalim ha. Ito sa ilalim yung pineke. Ayan o, ayan o. Kita nyo sa ilalim? Yan yung pineke. Ito yung totoo sa taas. So, ibig sabihin, mga kotsero, bago pa umabot, ang nag-splice, pineke talaga nila, mga kotsero. Pinili lang talaga nila yung parte na hindi nakamayan ni PBBM, si VP Sara. It's very, very, very obvious. Ayun. It's the same thing. Kaya ako pinagtabi eh. Tapos yun na. Binagalan pa dito, in-slow mo pa nila. Tingnan kasi sa taas, walang slow mo yan eh. Para tuloy-tuloy siya. Tingnan nyo dito. Sa baba, nandiyan pa si PBBM sa baba ng stairs. Doon sa taas, nakakit na siya, mga ilang palapag na yan. Binagalan nila for emphasis. For emphasis. Diba? Pinost nga ito ng isang friend ko sa Facebook na alam ko naman DDS. Sikat na DDS to eh. Sabi niya, yun nga daw, invisible woman daw. Ganun. Isa pa? Gusto niyo isa pa? O sige, isa pa. Tingnan niyo yung time, hindi ko tinatanggal yung timestamp sa ilalim kasi para reference yan dun sa ayan. Hindi ko isa-stop. Tingnan niyo kung gaano kalayo. Ang dami pang naganap, mga kotsero, bago nagkaroon nung kamayan. Ayan. Ang dami pang ganap, guys. At this point, 25 minutes pala nitong video na inedit ko. Siyempre ako nag-edit, so iba yung time yan. At this point, sa 1 minute and 49 seconds na video, at on the 25th second, ayan na, nagkamayan at nagbeso si VP Sara at si PBBM. So, anong invisible lady pinagsasabi nyo? Anong invisible lady pinagsasabi nyo, mga mokong kayo? Tuloy natin. Tapos lalabas ito sa ilalim kung ano yung pinost nila. Kaya ako sinide by side yan, mga kotsero, para makita nyo kung ano yung pinutol. Ang dami nilang pinutol na detalye. Pinutol pa talaga nila yung parte kung saan nagkamayan si PBBM at saka si VP Sara. Yung pa talaga yung pinutol nila. Ayop talaga eh. Ito na yun. Ito na yung part na yun. Lalabas na yun sa ilalim. Yung pinepeke. Ayan. Ito yung pineke nila. Ayan. See? Bago umabot dito sa kamayan na to, mga kotsero, naka 1 minute and 19 seconds na yung video ko.
daming ganap. Bago nangyari tong pinost nila. Ang daming ganap. At nakamaya na siya even before pa. Bago itong parte na to. Mga sinungaling talaga yung mga mukong kayo eh. Nananadya na kayo eh. Hindi na to yung aksidente na, ay hindi, nagkamali lang ako ng post, ganyan-ganyan. Hindi eh. Nananadya na kayo, mga hayop kayo eh. Bistado kayo. Pang ilang beses na kayong dinidibunk, hindi pa ba kayo nasanay? Sabi ni Katie. Ano yung sabi mo, Katie? Pakitanong coach gaano kasakit mabisto. Eh nag-delete na nga raw eh. Dinilit na raw mga kotsero. Eh ang problema, may problema. Ang ginawa ko, screen record, hindi download. So may kopya ako dito na pinost niya. Sa akin, alam nyo, again mga kotsero, walang problemang maging kritik. Walang problemang maging kritiko ng Marcos administration. Kung hindi mo feel, hindi mo feel. Wala kaming pake. Ang problema kasi sa inyo, lalo na kayo mga Duterte Balahura supporters, ang hilig nyo mameki. Iniisip nyo, bobo yung mga Pilipino. Akala nyo ba bobo ang mga Pilipino? Ginagawa nyong tanga. Pinipilit nyo na maniwala sa mga ganitong klaseng drama nyo, The Invisible Woman. Who the heck would believe you? Eh, a minute before lang, wala pa nga ano eh. A minute before, may ganitong ganap. Asa na yun? O ano yan? Anong invisible woman dyan? Yung sasabi nyo, anong tawag nyo dyan? Baby, to you, all I am is the invisible man. Video okay. Sabi ko, walang problema maging kritiko. Basta maging kritiko kayo nang ginagamit nyo ay katotohanan. Ang problema kasi sa inyo, ginagamit nyo, di pala ginagamit, iniisip nyo ang mga top Pilipino nadadala pa rin sa mga bagay na diskarte nung panahon ni Cory Aquino. Hindi na mag-work yun kasi nung panahon ni Cory Aquino, walang internet. Hindi kayo mache-check. This time, mache-check kayo, mabe-verify kayo. At may mga pamamaraan kung saan ang mga eksperto ay naglalabas din ng kanilang mga opinion. I'm not saying ako yun. Sinasabi ko lang, may mga experts na maglalabas ng kanilang opinion. Kanilang legal opinion, international relations opinion, etc. etc. Mahihirapan na kayo. Mahihirapan na kayo mameke. So ano pang papaniwalaan namin sa inyo? Hindi nga kayo makapaglabas ng maayos na ebidensya eh. Yung ebidensya na at least man lang makakatulong sa argumento nyo. Kaso hindi eh. Puro kapekean pinaglalabas nyo eh. Pinagmumukha nyo kaming tanga. Hampas lupa na nga kami, pinagmumukha nyo pa kaming tanga. Huwag naman ganun. Huwag ganun. Hindi porke hampas lupa kami, madali kaming utuin. Don't forget, 90% ng mga Pilipino ay nasa social media. Ibig sabihin, 90% ng adult Filipinos have access to unlimited information. Unlimited information, guys. Tapos bibirahan nyo kami ng ganito. Isa pa nga, papakita ko lang siya kung gaano kapeke. Kung sino man ang nagpeke nito, isa kang napakalaking inutil. Ang tanga-tanga mo. Ulitin natin. Diyos ko, pumeke. Nag-splice ka lang, obvious na obvious pa. Nakanante pa. Yan. By the way, pag na-copyright pala to, tatanggalin ko to ha. Itong video. I-upload ko na lang sa Facebook ko.
Oh, ayan oh, bumeso. Anong invisible dyan? Nasaan ang invisible? Nasaan? Wala. Nagdadrama lang kayo para magmukhang kawawa si Bibi Sara. Kailan pa nagmukhang kawawa si Bibi Sara? Nananapak nga ng sheriff yan. Diyos ko. Oh, ayan oh. Haba-haba ng binura nyo. Haba-haba ng binura nyo. Oh, ayan oh. Ayan pa. Diyos ko. O, lalabas sa ilalim yung in-splice nila. Yung pinost nila. Oh, ayan. Ang layo, di ba? Anong 100 steps daw? Oh, tapos in-slow mo nila para may emphasis doon sa pag sa pag hindi raw pagkamay. Tingnan niyo, nahuli na oh. Oh, nasa malapit na sa tuktok dito sila PBBM tsaka si Lisa oh. Tapos dito nasa ibaba pa. See? 'Di ba? Ano ba naman kalokohan to? Oh. Ayan daw, hindi inisnab eh. Pero sa mundo ng mga DBS, hindi, inisnab pa rin yan. Inisnab pa rin. Inisnab. Hindi. Inisnab. Kahit may ganito. Sana yun? Oh, kahit may ganyan. Oh, di ba? Kahit may ganyan, hindi na tatanggapin yan. Fake news to! Fake news! AI! AI yan! Hindi si Marcos yan! Peke yan! So mga kotsero, ganito lang po muna tayo sa ating live stream for today. Okay? Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see all of you in our next Coach Jarrett Live. God bless and see you next time! See you tomorrow! Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?